Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol Kabanata 801. Maging si Clark at ang iba pa sa kanila ay nataranta. Hindi ba sila dapat pumunta at humingi ng tawad? Bakit lahat sila ay mukhang mabangis, na para bang narito sila upang kumain ng isang tao? Si Clark ay may salungat na tingin sa kanyang mukha habang siya ay nakatago hanggang sa likuran. Noong una siyang lumabas, nakilala niya agad silang lahat. Lahat sila ay mga nangungunang pinuno ng Southampton. Lalo na si Zabian, na siyang pinakamahalagang tao mula sa Southampton. Paanong hindi niya siya kilala? Sa lahat ng tao, sino ang mag-aakala na nasaktan nila si Levi? Hahaha. Napahagalpak ng tawa si Zabian nang marinig niya si Levi. Tuwang-tuwa siya. Sobrang tagal na rin nang hindi niya nakilala ang isang mayabang na binata. Nakasalubong niya ang mga mayayabang na binata noon, ngunit pinatay niya silang lahat. Naniniwala siya na isa rin sa kanila si Levi. Anak, hindi mo talaga kilala kung sino ako? Tanong ni Zabian. Ayoko, at hindi ko na kailangan pang malaman, dahil alam kong hindi kita kapareha. Malupit. Mayabang. Hindi matiis. Gayunpaman, si Levi ay may isang tiyak na kalmado tungkol sa kanya na kumokontrol sa buong kapaligiran. Dahil dito, medyo nagpanik si Zabian. Naalala niya kung paano siya sinubukang pigilan ni Grover. Ang batang ito ba ay tunay na tagapagmana mula sa Auckland City? Taga Auckland City ka ba? Tanong ni Zabian sa kanya. Hindi, ako ay ipinanganak at pinalaki sa Northampton. Sabi ni Levi. Mabuti kung ganoon. Ngumiti si Zabian. Anak, sabihin ko sa iyo, may mga tao sa mundong ito na hindi mo kayang masaktan. Isang halimbawa ay ang aking apo. Ako, si Zabian Gold, ay nagsabi noon na sisirain ko ang mga pamilya ng sinumang maglalakas loob na hawakan ang aking apo. 24 na taon na ang nakalipas, at walang nangahas na hawakan man lang ang apo ko. Ikaw ang pinakauna, at pinutol mo ang kanyang kamay. Kalmadong nagsalita si Zabian na parang nagkukwento lang. Gayunpaman, ang lahat ay nahuli ng panginginig at nagsimulang pawisan nang marinig siyang magsalita. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa iyo? Biglang hininaan ni Zabian ang tono niya at nginitian siya. Patayin mo ako. Tumawa si Levi. Oo, at hiwain ka sa libu-libong piraso. Wala sa mga miyembro ng iyong pamilya ang mabubuhay upang makita ang araw. Bawat isa sa inyo ay hiwa-hiwain para pakainin ang mga aso. Kinasusuklaman ni Zabian si Levi hanggang sa kanyang kaibuturan. Mahilig ka sa mga aso, hindi ba? Puputulan ko ang magkabilang kamay mo at paunti-unting kainin ng mga ligaw na aso. Gusto kong panoorin mo ito ng sarili mong mga mata. Wala pang nakakita ng ganitong nakakatakot na Zabian. 50 taon na ang nakalipas, at si Levi lang ang nakapagtulak sa kanya sa gilid ng ganito. Mahusay na pananalita. Gayunpaman, wala kang magagawa sa akin. Pinapalakpakan siya ni Levi. Bakit? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala akong pakialam kung sino ka, tiyak na ibababa kita ngayon. Mabangis na umungol si Zabian. Haha, pagdating sa kung sino ako, baka hindi mo ako kayang saktan. Biglang tumawa si Levi. Tumingin siya kay Clark at sa iba pang grupo habang nakangiti, or rather, you can't afford to offend any one of us here. Ang tagapagtanggol Kabanata 802. Oh, sa kasino ka? Tanong ni Zabian. Ngumiti si Levi, guys, magpakilala kayo. Tumayo silang lahat at nagsimulang magpakilala. Zayden Fairfield, Commander-in-Chief ng Haven War Zone. Weston Zink, Commander-in-Chief ng Chilshire War Zone. Stanley Hodge, Commander-in-Chief ng South Lake War Zone. Darren Maxson, Commander-in-Chief ng North Lake War Zone. Zayden Ziegler, Commander-in-Chief ng Westview War Zone. Percy Covington,
Commander-in-Chief ng Northampton Warzone. Mike Pence, Commander-in-Chief ng South City Warzone. Napatulala naman si Zab Ian at ang grupo niya nang isa-isang nagpakilala ang grupong iyon. Nakanganga ang bawat isa sa kanila na parang tinamaan lang ng kidlat. Sa katunayan, ang isa ay maaaring makapagpasok ng mga itlog sa kanilang nakanganga na mga bibig. Sa sandaling ito, tumayo rin si Clark at sumigaw, "Clark Pond, Commander-in-Chief ng Southampton Warzone." Bang! Nang makita nila si Clark, si Zab Ian at ang iba pang mga pinuno ng Southampton ay lubos na nabigla ng hindi masabi. Masyadong nakakagulat para sa kanila na makita ang Clark Pond. Hindi sila lubusang naniniwala sa self-reported identity ng 7 taong nauna sa kanya. Gayunpaman, alam ng bawat isa sa kanila kung sino si Clark Pond. Siya ang tunay na pakikitungo, na nangangahulugang ang iba ay totoo rin. Ang mga commanders-in-chief mula sa lahat ng 8 war zones ay natipon dito. Anong klaseng background meron siya? Napakalakas ni Zab Ian, hindi siya natatakot sa Southern Union o sa mga kilalang pamilya mula sa Auckland City. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, hindi niya maiwasang yumuko sa grupong ito ng mga tao. Sino kaya siya? 300 ang mga mata ay bumagsak kay Levi, dahil lahat sila ay curious kung sino talaga siya. Sige, ituloy. Hinimok sila ni Levi. Asher Dragon, nagsisilbi sa Western Region bilang hari ng digmaan. Phoenix, nagsisilbi sa Southern Region bilang hari ng digmaan. White Tiger, nagsisilbi sa Eastern Region bilang hari ng digmaan. Black Tortoise, nagsisilbi sa North Region bilang hari ng digmaan. Kirin, nagsisilbi sa Central Region bilang hari ng digmaan. Sabay-sabay na tumayo ang 5 hari ng digmaan para magpakilala. Nakakaloka. Sobrang nakakaloka. Bang! 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 Ang bawat isa sa mga kilalang pinuno mula sa Southampton ay isa-isang lumuhad sa lupa. Nanghina na ang kanilang mga tuhod at hindi na nila masuportahan ang kanilang mga katawan. Nakakatakot. Ito ay talagang nakakatakot. Hindi lang ang 8 commander-in-chief ang naroon, maging ang 5 hari ng digmaan ay naroon din. Ano pa ang natitira upang gawin? Walang background. Siya ang sarili niyang pinakamatibay na background. Napatitig si Jeren kay White Tiger at biglang naunawaan kung bakit siya natalo. Ang White Tiger ay ang kilalang hindi mapigilan na mamamatay sa larangan ng digmaan. Natural lang na matalo siya. Sa kabuuan, mayroong higit sa 10 sa kanila, at bawat isa sa kanila ay nangungunang pinuno ng hukbo. Ano ang maaari nilang gawin ngayon? Susunod, ang bawat isang tao ay tumingin sa parehong tao sa kumpletong pagkakaisa Levi. Nandoon ang 5 hari ng digmaan, at nandoon lahat ang 8 pinunong commander. Siya kaya. Ang tagapagtanggol Kabanata 803. Ang pag-iisip na iyon lamang ang nagpamanhid sa lahat at namumuo ang kanilang dugo, habang ang daloy ng malamig na hangin ay dumadaloy sa kanilang mga katawan. Sa harap ng lahat, bumagsak ang mukha ni Zab Ian. CP, pwede ba siya? Siya kaya ang maalamat na figure. Ang nag-iisang 5-star God of War sa buong kasaysayan ng Erudia. Ang Diyos ng digmaan mismo. Iyon ang nagpaliwanag kung bakit siya walang pakialam sa lahat ng bagay. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hawakan ang Prince Gang. Siya pala ang Diyos ng digmaan. Nabalitaan ni Zab Ian na ang mga pamilya ng Gates at Caesar ay nabura dahil dumating sila sa South City. Gayun din, tila ang guro ng Southern Union ay pumunta sa South City para sa kapakanan ng kanyang disipulo, ngunit nawala ang lahat ng pakikipag-ugnayan pagkatapos noon. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat. Lahat sila ay natalo ng napakalaking Diyos na ito. Sa kanyang presensya, paano kung ang lahat ng mga kilalang pamilya sa Southampton ay magkasama? Nanghihinayang. Lubos na panghihinayang. Si Grover ay personal na lumapit sa kanya upang payuhan siyang umalis. Hindi niya pinansin ang payong iyon dahil sa sobrang pagkabalisa niya. Kung iisipin ngayon, ito ay isang malapit na ahit.
Para pumunta si Grover at payuhan siya, ipinakita nito na hindi talaga siya ang kapareha ni Levi. Ako si Zabian Gold ng Southampton, narito para magbigay galang sa Diyos ng digmaan. Bang! Napaluhod siya sa harap ni Levi. Lahat tayo ay narito upang magbigay ng respeto sa Diyos ng digmaan. Sumunod ang lahat habang nakaluhod at sabay na sumisigaw. Si Jeren at ang iba pang mga nakababata ay natulala sa kanilang nakita at hindi makariyak. Nang makita nilang isa-isang lumuluhod sa sahig ang kanilang mga lolo't ama ay tuluyan na silang napatulala. Lumuhad. Bakit nakatulala ka pa rin? Napilitan silang lumuhad sa sahig at lumuhad lahat sa harap ni Levi. Hindi namin alam kung sino ang kinakaharap namin at nasaktan ka namin, sir. Parusahan mo kami. Ang hinihiling ko lang sa iyo ay protektahan ang angkan ng pamilya Gould. Ang ulo ni Zabian ay nakadikit sa lupa habang siya ay time na nagmamakaawa. Dahil nasaktan ang Diyos ng digmaan, ang tanging inaasahan niya ay ang mapanatili ang lahi ng kanyang pamilya. Ito ay pareho para sa lahat ng iba pa. Kakayanin nila ang anumang parusa, hanggat pinapayagan sila ni Levi na iligtas ang isang inapo upang mapanatili ang kanilang lahi. Tumingin si Levi kay Clark at sa iba pa nila, "It's all your fault. Papatayin ko na lang ang ilan sa kanila. Dahil sa iyo, nalantad ang aking pagkatao. Kami ang may kasalanan, Chief." Si Clark at ang iba pang mga pinuno ay lahat ay tumingin sa ibaba na parang nagkasalang mga bata. Gawin natin ito. Lahat kayo ay makakatakas sa kamatayan ngunit may kaparusahan pa rin. Mula ngayon, lahat kayo ay kailangang sumuko sa akin. Taon-taon, kailangan mong tustusan ang mga gastusin sa militar, gumawa ng charity work, at mag-ambag sa pag-unlad ng Southampton. Sabi ni Levi. Payag kami. Tuwang-tuwa lang sila na handang pakawalan sila ni Levi. At least kaya nilang protektahan ang pamilya nila. Napailing si Clark at ang iba pa sa mapait na ngiti. Bago pa man marating ni Levi ang Southampton, pinagsama niya ang lahat ng 29 na kilalang pamilya mula sa Southampton. Sinabi ni Zabian, "Sir, 29 sa nangungunang 30 kilalang pamilya ng Southampton ang naririto, maliban sa pamilyang Jones. Ano sa tingin mo?" Ang tagapagtanggol Kabanata 804. Natuwa si Levi nang marinig ang tanong na iyon. Hindi niya inaasahan na tipunin ang lahat ng 30 pamilya, maliban sa mga Jones. Nagkataon lang. Hindi nakita ng mga Jones ang pagdating nito. Lahat ng 30 kilalang pamilya ay nasa ilalim na ngayon ni Levi, maliban sa pamilyang Jones. Hindi na kailangang gumawa ng anuman sa mga Joneses. Napangiti si Levi. Opo, Ginoo. Si Zabian ay may maamong tingin sa kanyang mga mata. Sa isang tingin lang ni Levi ay naunawaan na niya kaagad na may masamang dugo sa pagitan ng mga Jones at Levi. Mula noon, ganap na inalis ng 29 na kilalang pamilya sa Southampton ang pamilya Jones. Maging ang ibang mga pamilya ay sumunod din dahil silang lahat ay kontrolado ni Zabian at ng iba pang mga kilalang pamilya. Dahil doon, epektibong inalis ng buong Southampton ang pamilya Jones. Kaya lang wala silang ideya. Agad na umalis ang mga kilalang pamilya sa Southampton. Hindi nila inaasahan na pagkatapos ng paglalakbay na ito, mawawalan sila ng kontrol sa sarili nilang mga pamilya, at makokontrol ng isang tao mula ngayon. Nagmamadaling pumunta si Tyler roon nang maramdaman niyang may masamang nangyayari. Mula sa iba't ibang pahiwatig, nahulaan niya na may problema si Lucas. Ang grupong ito ng mga tao ay walang sinabi tungkol dito, na nangangahulugan na ito ay isang malaking problema. Sa daan, nakasalubong ni Tyler si Zabian at ang grupo. Ano? Si Elder Gould ay nasa South City talaga. Laking gulat ni Tyler at agad na bumaba ng sasakyan para salubungin siya. Ang mga Jones. Dahil kay Levi, pinigilan ng lahat ang sarili nang makita si Tyler. Pakiramdam niya ay mas lumayo sila. Ang mga Jones ay hindi bababa sa nangungunang 6 sa mga maharlika at kilalang pamilya, kaya lubos silang pamilyar sa kanila. Bakit ganito ang ugali nila? Anong ginagawa mo dito?
Naiinip na tanong ni Zabian. Kung hindi dahil sa mga tagubili ni Levi, nawasak niya ang pamilya Jones. Nag-aalala ako kay Lucas, kaya pumunta ako dito para tingnan. Sabi ni Tyler. Tama, may problema siya. Malaking problema, sa totoo lang. Malamig na sabi ni Zabian. Oh, malaking problema. Natigilan si Tyler. Sa katunayan, para mismong si Elder Gold ang pumunta at ayusin ito, dapat ay seryosong usapin ito. Sa katunayan, isang malaking bagay ang sumabog. Isang bagay na napakalaking. Ma'am, nakastrated si Lucas, habang pinutol ang mga paa ng ibang miyembro ng Prince Gang. Kahit ako nawalan ng braso. Sabi ni Jaren habang naglalakad papunta sa harapan. Nang makita ni Tyler na nawalan ng braso si Jaren, laking gulat niya na halos mawalan ng malay. Pinutol talaga ng kamay ng tagapagmana ng Prince Gang. Ito ay hindi maisip. Kung ito ay nasa southern region ng Erodia, sino ang maglalakas loob na hawakan si Jaren? Isang pagmamaliit na sabihin na ang kapangyarihan at impluensya ng pamilya Gold ay pangalawa sa wala sa timog. Gayunpaman, mayroon talagang pinutol ang isang kamay niya. At kinastrat din si Lucas. Anong tapang ito? Nanginginig ang magkabilang binti ni Tyler habang nauutol, sino ang gumawa nito? Ang tagapagtanggol Kabanata 805. Napabuntong hininga si Jaren sa gulat, Diyos ng digmaan. Hingal. Ano? Napaatras si Tyler at muntik nang mahulog sa lupa. Sa lahat ng tao, sinaktan nila ang Diyos ng digmaan. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nawalan ng kakayahan. Kaya lahat kayo ay hindi nakapaghiganti. Tanong ni Tyler. Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo kaya kung talunin ang Diyos ng digmaan? Isang hakbang pasulong ang Patriarch ng Gold at binigyan siya ng nakamamatay na titig. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Hanga lang ako sa katotohanang nakatakas ka sa God of War. Agad naman siyang sinipsip ni Tyler. Magwala, mulalas ni Zabian. Ano na ang nangyari sa mga Jones? Nakakahiya. Nagsimulang pagtawanan ng ibang mga padre de pamilya si Tyler. Ha? Lalong naguluhan si Tyler. Ano ang nangyayari? Bakit pinagtatawanan ng lahat ang mga Jones? Walang kaalam-alam si Tyler kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman niyang binoboycott siya ng mga ito. Para bang ang pamilya Jones ay nawalan ng katayuan sa piling klase ng Southampton. Umalis na ang lahat dahil hindi na sila nag-abalang pasayahin si Tyler. Matapos malaman ang problema, bumalik kaagad si Tyler sa Southampton. Sa manor ng mga Joneses, bumulalas si Tyler, Lolo, masamang balita. Anong nangyari? Si Michael at ang natitira ay nag-usisa sa kanya. Iniulat ni Tyler ang lahat sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Sabihin mo ulit yon. Sinaktan ni Lucas ang Diyos ng digmaan. Ang lahat ng miyembro ng Prince Gang ay baldado. Natigilan si Michael. Maghintay ka. Hindi ba si Levi ang pinag-uusapan natin? Ano ang kinalaman niya sa alamat? Nagtaka si Wales. Binutukan siya ni Tyler ng daggers, gago ka ba? Alam ng Diyos ng digmaan ang lahat dahil nasa South City siya. Tiyak na alam na niya ang kinaroroonan ni Lucas nang tumuntong siya sa lungsod. Sa tingin ko tama ka. Napakamot sa ulo ang kapatid dahil sa kahihiyan. Ngunit bakit haharapin ng Diyos ng digmaan ang lahat ng mga taong ito na hindi gaanong mahalaga? Sulit ba ang kanyang oras at pagsisikap? Nagdududang tanong ni Michael. Napabuntong hininga si Tyler, napag-isipan ko na rin ito, Lolo. Hinala ko na laman ng Diyos ng digmaan ang pagkakakilanlan ni Levi. Napatulala ang Lolo, ibig mong sabihin. Inalagaan ng Diyos ng digmaan si Levi dahil alam niyang apo ko si Levi. Oo. Wala akong maisip na ibang lohikal na paliwanag. Marahil ay nalaman niya na si Levi ay isang miyembro ng mga Jones at tinulungan siya. Sigurado si Tyler tungkol dito. Dapat ikahiya ni Levi ang kanyang sarili sa pagkalagkad sa Diyos ng digmaan dito. Galit na galit si Michael. Muntik na naming makuha si Lucas para tanggalin siya, pero nangyari ito.
Paano siya magiging maswerte? Ang tagapagtanggol Kabanata 806. Galit na galit si Michael. Sa halip na alisin si Levi, ang insidenteng ito ang naglapit sa kanya sa pamilya Jones. Bakit ang hirap tanggalin sa kanya? Ano ang susunod nating gagawin? Lolo, si Levi ang magiging kamatayan ng mga Jones. Kailangan natin siyang patayin bago niya sirain ang pamilya. Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Wales. Tumanggaw si Michael, he's a threat to us. Malalagay tayo sa matinding gulo kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan. If that happens, we have no choice but to accept him into the family. Ang mga Jones ay magiging isang katatawanan. Napabuntong hininga si Wales. Pinag-isipan ito ni Tyler at iminungkahi, Lolo, paano kung kumuha ako ng isang tao na mag-alis ng kanyang pagkakakilanlan? Parang magang ideya iyan. Hanggat ang lahat ng kanyang mga record ay nabura sa sistema, walang sino man ang maaaring iugnay siya sa aming pamilya. Tuwang-tuwang tugon ni Michael. Sa pamamagitan ng hook o by crook, gusto lang ng pamilya Jones na ilayo ang kanilang sarili kay Levi sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Levi, nakiusap ang mga Jones na bumalik siya at kilalanin ang kanyang relasyon sa pamilya. Siyempre, ang turn of events na ito ay mangyayari lang mamaya. Sige, Wales, gawin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay kailangan niyang tumakas sa South City o mapipilitang umalis sa Erudia. Mabubuhay na tayo ng mapayapa pagkatapos nito, bilin ni Michael. Nang makaalis si Wales, sumimangot si Tyler at sinabing, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo, Lolo. I was talking to the Gold Patriarch and the rest pero parang masungit sila, parang gusto nila akong bugbugin. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari. Para bang ang lahat ng mga kilalang pamilyang ito ay nagsama-sama sa mga Joneses. Naramdaman ni Tyler na may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Huwag kang mag-overthink. Sa tingin ko lahat ng ito ay dahil nagpunta ka sa South City kasama ang grupo at bumalik sa isang piraso, samantalang ang iba ay walang kakayahan. Siguradong galit sila dito, sinuri ni Michael. Totoo yan. Ang buong Prince Gang ay baldado, at kami lang ni Wales ang naligtas. Naiintindihan ko naman siguro kung bakit sila nagagalit sa akin. Naliwanagan si Tyler. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan kung bakit sila na-boycott. Sa sandaling iyon, dumating na si Wales sa nasabing departamento. Hinugot niya ang ilang mga string at handa na silang alisin ang mga record ni Levi sa system. Agad namang sinunod ng opisyal ang kanyang utos sa sandaling ihayag ni Wales ang kanyang pagkakakilanlan. Ilang sandali pa, lumabas ng opisina ang opisyal ng departamento, na pinagpapawisan ng bala. Nagpanik siya na para bang may na-encounter siyang malaking problema. May nangyari bang mali? Tanong ni Wales. Oo, hindi namin mabubura ang record ni Levi Garrison sa system. Pinunasan ng opisyal ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano? Paano na? Ang tagapagtanggol Kabanata 807. Nagulat si Wales. Gaano kahirap alisin ang pagkakakilanlan ng isang tao mula sa database? So, ano ang problema? Autorisado kang mag-alis ng mga talaan ng isang tao, hindi ba? Tanong ni Wales. Sir, wala akong autoridad na i-access ang kanyang file, huwag mag-isa na alisin ang kanyang record mula sa database. Huminga ng malalim ang opisyal. Anong ibig mong sabihin na hindi ka autorisado? Niloloko mo ba ako? Siya ay isang ulila lamang. Bakit nililimitahan ng isang tao ang pag-access sa kanyang file? Hindi makapaniwalang sambit ni Wales. Hindi lamang kami ay may limitadong pag-access sa file ni Levi Garrison, ngunit nauuri rin ito bilang SSSSS class. Katumbas iyon ng mga nangungunang opisyal na lihim ng bansa. Walang sino man sa Southampton ang may kapangyarihang kunin ang kanyang file. Ang pagtanggal ng kanyang mga tala sa system ay parang pagpiga ng tubig mula sa isang bato. Maging ang opisyal ay nabigla sa paghawak ng napaka-confidential na dokumento sa unang pagkakataon. Namutla ang mukha niya at pinagpawisan ang lalaki.
Paano niya hihilingin sa akin na linisin ang kanyang mga talaan? Sinusubukan ba niyang ipasok ako sa gulo? Napabuntong hininga siya at sinubukang makabawi. Sigurado ka ba? Kinagat ni Wales ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ang mga sinabi ng binata. 100% positive. Paulit-ulit kong sinuri, bulalas ng opisyal. Sige. Salamat. Walang pagpipilian si Wales kundi umalis sa pagkabigo. Kailangan niyang sabihin sa mga Jones ang nangyari dito. Pagkaalis ni Wales, bumagsak ang opisyal sa isang upuan malapit sa kanya. Minsang sinubukan ng isa sa kanyang mga kasamahan na kunin ang isang S-class na file at naalarma ang buong departamento. At ngayon, halos buksan niya ang isang Pandora's box sa pamamagitan ng pagtatangkang i-access ang isang SSSS class na file. Sobra lang sa kanya ang pagkabigla. Biglang, ang control room sa departamento ay nakatanggap ng isang mahiwagang tawag. Hindi nagtagal, tinipon na ng department head ang lahat. Namumula ang opisyal, at ang kanyang noo ay basang-basa sa pawis. Nagtaka ang lahat kung ano ang nangyayari. Tumawag ang pinuno ng National Security Agency at Commander-in-Chief ng hukbo ng Southampton para malaman kung iniimbestigahan namin si Levi Garrison. Galit niyang sinulyapan ang lahat. Ang impormasyon ng taong iyon ay ang pangunahing sikreto ni Erudia. Ang pinuno ng NSA ay nagbabala sa amin na ang pagkilos ng pagkuha ng kanyang file ay isang krimen, at siya ay personal na darating upang tingnan ang bagay na ito. Bang! Ang opisyal na tumulong kay Wales upang suriin ang katayuan ni Levi ay nahimate at bumagsak sa lupa ng bigla. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Sino itong Levi Garrison? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Lahat ba ng Jones ay kasing tulala ng Wales? Saan sa mundo sila nakakuha ng lakas ng loob na lipulin ang kanyang mga talaan? Maraming tao ang nakakaalam sa nangyari kanina, ngunit walang nang-ahas na magsabi ng anuman tungkol dito. Sila rin, pinagpawisan ng malamig. Hindi nila maisip kung paano magkaroon ng pagkakakilanlan tulad ng kay Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 808. Samantala, umuwi si Wales pagkatapos umalis sa departamento. Naayos na ang lahat. Mabilis iyon. Parehong tanong nina Michael at Tyler dahil nagulat sila nang makita siyang bumalik kaagad. Hindi po, Lolo. Hindi nila matatanggal ang kanyang mga tala sa database. Baka sa mukha ni Wales ang hindi magandang tingin. Paano naman? Ni hindi nila maalis ang mga talaan ng isang taong hindi gaanong mahalaga gaya ni Levi. Pareho silang tumanggi na maniwala sa Wales. Tumanggo ang huli, hindi lang iyon. Hindi sila autorisado na i-access ang kanyang file. Ano? Tumayo agad si Lolo. Napatulala din si Tyler. Hindi autorisadong i-access ang kanyang file. Nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala. Tama iyan. Ang kanyang file ay inuri bilang SSSS, na katumbas ng nangungunang sikreto ng bansa. Maging ang mga opisyal doon ay nabigla sa kanilang buhay. Hindi ka panipaniwala. Nawala ang kulay sa mukha ni Wales habang ikinwento niya ang pangyayari. Paano ito posible? Ang file ni Levi ay inuri sa ilalim ng klase ng SSSS. Levi Garrison. Ngunit siya ay walang iba. Natigilan si Michael at Tyler. Sinabi ni Wales sa walang magawang tono, doble pa nga akong nakumpirma sa opisyal para matiyak na tama ang pangalan, at ang nakuha ko lang ay ang parehong sagot. Pero paano? Hindi nila ito matanggap. Ang mga mata ni Tyler ay kuminang at marahang tinapik ang likod ng kanyang ulo, parang alam ko na kung bakit. Bakit? Ibinaling ni na Michael at Wales ang kanilang atensyon kay Tyler. Alam nating lahat ang background ni Levi, tama ba? Tanong ni Tyler. Siyempre. Siya ay mula sa pamilyang Garrison mula sa kabisera ng lungsod. Para sa kanila, kahit ang goals ay wala lang, sabi ni Wales. Tumanggo si Tyler, that's it. Dahil iniwan ng pamilya Garrison si Levi, syempre mag-iisip sila ng mga paraan para mabura ang lahat ng koneksyon niya sa kanila. Ang mga mata ni Michael ay kumikislap sa pag-asa, so sinasabi mo, ginawa ito ng mga Garrison. Tama iyan.
Ito lang ang lohikal na paliwanag na naiisip ko. Ang mga garrison lang ang may kapangyarihang uriin ang mga personal na record ng mga tao sa ilalim ng klase ng SSSSS. Panay ang tango ni Tyler. Tama ka. Ang mga garrison ay may kapangyarihang gawin iyon. Nakangiting tugon ni Michael. Isang masamang titig si Wales at sinabing, Bast Asterisk Road si Levi Garrison. Hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang, ngunit sinusubukan pa rin niyang kumapit sa pamilyang Jones. Walang ipinakitang pagbabago si Michael sa kanyang ekspresyon nang binabash ni Wales si Levi. Hindi man lang siya naabala kung paano hindi direktang inatake ni Wales ang kanyang anak na babae. Malinaw na ipinakita nito kung gaano niya kinasusuklaman si Emma. Hinding-hindi ako papayag na makapasok sa pamilya Jones ang ganoong bast. Sa ibabaw ng bangkay ko, umungol si Michael. Ang tagapagtanggol Kabanata 809. Lolo, kahit na ayaw naming aminin ang aming relasyon kay Levi, hindi namin may kakaila ang katotohanan na iniligtas siya ng Diyos ng digmaan. Balang araw, kailangan pa rin nating suklian ang kanyang kabutihan. Sabi ni Tyler. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Michael. Siguro dapat nating bigyan ng regalo ang alamat. Mungkahi ni Tyler. Ano ang dapat nating ibigay? Hinaplos ni Michael ang kanyang baba habang nagmumuni-muni. Ang mga pintura at alahas ay maaaring katangi-tangi, ngunit sa palagay ko ay hindi siya sa mga bagay na ito. Bilang isang mandirigma, dapat siyang mahilig sa mga armas. Lolo, mayroon tayong sinaunang tansong espada, hindi ba? Ibibigay ba natin sa kanya? Nag-propose si Tyler. Nang marinig ang mungkahi, humagalpak ng tawa si Michael. Ikaw talaga ang lalaking maaasahan ng pamilya Jones. Napakatalino. Sa pamamagitan ng Regalong ito, hindi lamang natin masusuklian ang kanyang kabaitan, ngunit maaari rin nating makuha ang kanyang pabor. Halika, ipadala natin ang regalo. Walang pag-aalinlangan, agad na ipinahatid ni Tyler ang regalo sa South City Warzone. Tiningnan ni Mike ang regalo at hindi alam kung ano ang gagawin dito. Nakipag-ugnayan siya kay Levi at sinabi sa kanya ang tungkol sa regalo mula sa mga Jones. Itago mo, utos ni Levi. Sa ilang sandali lang, inihatid ni Seth ang regalo sa Morris Group. Nang mabuksan ang kahon ng regalo, lumitaw ang isang tansong espada na nababalutan ng kalawang. Nagdala ito ng mabahong metal na amoy. Ang espada ay isang anti-gang bid ng pamilya Jones sa isang auction para sa 300 milyon. Gaano ka-generous sa kanila, ngumisi si Levi. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang kasama ko ang espada. Pagkatapos ay inutusan ni Levi si Mike na ipaalam sa mga Jones na nalulugod siya sa regalo at tinanggap niya ito. Nang makatanggap ng update mula sa God of War, tuwang-tuwa ang mga Jones, lalo na si Michael. Sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makatulog buong gabi. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na direktang nakipag-ugnayan sa kanila ang Diyos ng digmaan. Ang pamilya Jones ay lubos na nagulat. Isipin kung ano ang magiging reaksyon ni Michael kapag nalaman niyang ang lalaking iginagalang niya ay walang iba kundi si Levi. Bagamat tiningnan ng mga Jones ang bronze sword bilang mahal na pag-aari ng kanilang pamilya, itinuring ito ni Levi bilang isang laruan. Bumili ka ng peking espada sa Amazon. Parang may napakalibre ngayon. Hindi napigilan ni Iris ang pag-ungol nang mapansin niyang naglalaro ng espada si Levi. Biglang sumimangot ang mukha niya. Maliwanag, wala siya sa magandang mood pagkatapos dumalo sa isang pulong. Lalo siyang nadismaya nang makitang hawak ni Levi ang kanyang espada na parang wala siyang pakialam sa mundo. Dahil malaya ka na, bakit hindi ka mag-focus sa trabaho mo? Naaalala mo pa ba ang tungkol sa 1 bilyong pakikitungo sa pamilyang Black? Saway ni Iris sa kanya. Anong problema mo? Bakit galit na galit ka? Pakiramdam ni Levi ay may mali sa kanya. Yung 5 bilyong proyekto. Ang isa sa mga vendor ay hindi pa nakakakuha ng bayad nito. Hindi na natin alam ang gagawin natin sa kanila. Ang tagapagtanggol Kabanata 810.
Kamakailan ay nanalo ang Morris Group ng isang proyektong nauugnay sa elektronikong produkto mula sa isang dayuhang kumpanya na nakabase sa Southampton. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Ngunit ang kumpanyang ito, na naka-headquarter sa Raysonia, ay hindi pa rin nakapagbayad ng 70% ng bayad. Ipinakalat na ni Iris ang kanyang koponan upang ihabol ang bayad mula sa kanila ngunit walang resulta. Nagpadala pa ang kumpanya ng mga tao para i-bash up sila. Sa puntong ito, wala nang anumang pakulo si Iris sa kanyang manggas. Iyon ang agenda ng meeting na dinaluhan niya kanina. Gayunpaman, hindi pa rin nila maisip ang pinakamahusay na solusyon upang wakasan ang bangungot na ito. Ang tanging magagawa nila ay maghintay. Ngunit habang sila ay nag-drug, mas malaki ang mga pagkalugi sa pananalapi na kailangang tiisin ng Morris Group. Nagulat si Levi, ano? Sino ang may lakas ng loob na umutang ng pera sa Morris Group? Walang respeto si Levi sa mga taong ganito. Paano niya natitiis ang ganitong klase ng mga tao ngayong natapakan na nila ang kanyang mga paa? Oo. Ang amo ay isang hooligan lang. Inutusan pa niya ang kanyang tao na bugbugin ang aming mga tao. Wala talaga akong ideya kung ano ang gagawin ko ngayon. Mamantong hininga si Iris at minasahe ang kanyang noo. Iwan mo sa akin. Ako na ang bahala, sabi ni Levi. Ikaw, akala ni Iris mali ang narinig niya. Wala ka bang tiwala sa akin? Dahil hindi mo siya kayang hawakan, bakit hindi mo ako hayaang subukan ito? Naisip ni Iris na may sense ang sinabi ni Levi. Oh well, I guess pwede natin itong subukan. Pagkatapos ay ipinasa niya ang file kay Levi at sinabing, sige, heto. Subukan ang iyong makakaya ngunit huwag ipilit ito, okay. Hindi sila madaling pakisamahan. Si Iris ay hindi nagkaroon ng mataas na pag-asa para sa kanya upang malutas ang problema, gayunpaman. Sa isip niya ay naiisip na niyang humingi ng tulong kay Neil at sa misteryosong amo. Bagamat hindi maliit na halaga, nahihiya si Iris na guluhin ang dalawang lalaki. Ito ang dahilan kung bakit pinilit niyang hawakan ang bagay na ito ng mag-isa. Pagkatapos ay umalis si Levi sa opisina papuntang Southampton dala ang file. Kung naglalaro ka ng apoy, masusunog ka. Sumama ka sa akin, Seth. Tinawag ni Levi si Seth at pinahatid siya doon. Ang Southampton ay halos 1.5 oras ang layo mula sa South City. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa kanilang destinasyon Vision Group. Ito ay isang dayuhang kumpanya na naka-headquarter sa Raysonia. Ang may-ari nito, si Kamida Ichiro, ay isang mahusay na negosyante at may malapit na kaugnayan sa maraming kilalang pamilya sa Southampton. Ang katotohanan na ang Vision Group ay nakapagpapanatili ng negosyo nito sa mataas na mapagkompetensyang Southampton ay malinaw na nagpakita na sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Dahil ang Vision Group ay isa ng maimpluwensyang entity ng negosyo sa Southampton, ang Morris Group, sa kanila, ay isang hindi gaanong kasosyo sa negosyo. Patuloy nilang inaantala ang pagbabayad dahil lamang sa may kakayahang gawin ito. Napatigil sina Levi at Seth sa pagpasok sa kumpanya nang makarating sila sa front desk. Sino ka? Hindi marunong magsalita ng maayos ang mga security guard. Malinaw na sila ay Raisin Ians. Kami ay mula sa Morris Group, at umaasa kaming mabayaran ng iyong boss ang pagbabayad sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang sinabi ni Levi, tumawa ang lahat sa foyer. Para silang nanonood ng dalawang clown na nagpapakatanga doon. Ang tagapagtanggol Kabanata 811. Anong nakakatawa? Tanong ni Levi sa malamig na boses. May lakas pa ng loob si Morris Group na ipadala ka dito. Ang iyong amo ay nagpadala ng 13 grupo ng mga lalaki dito, kung saan 8 ang tumakas dahil sa sobrang takot sa amin, at ang isa pang 4 na ay tumakas pagkatapos na bugbugin. Ginawa pa naming lumpo ang huling grupo ng mga lalaki. Hindi lang sila sumusuko, hindi ba? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanila ang mga security guard. Mahinahong sabi ni Levi, ay oo. Nandito rin kami para humingi ng medikal na bayad at humingi ng tawad.
Lalong tumawa ang lahat sa paligid ng front desk. Agad na naging katatawanan sina Levi at Seth. Medical fees at humihingi ng tawad sa amin. Anong biro? Umalangaw-ngaw ang tawanan sa gusali. Gusto mong humingi ng bayad? Halika sundan mo ako. Sa halip na paalisan sina Levi at Seth, dinala sila ng mga security guard sa opisina ng chairman. Biglang may narinig na malakas na sigaw ang dalawa habang naglalakad sa koridor. Hindi nagtagal, nakita nila ang dalawang lalaki na kinaladkad ang isang walang malay na lalaki patungo sa kanila, at ang lalaki ay puno ng dugo. Nandito rin siya para hilingin sa amin na ay clear ang aming bayad. Nakangiting sabi ng security guard na para bang binabalaan niya si Levi na mararanasan din niya ang parehong kapalaran. Napatingin si Levi sa taong iyon. Kaya iyon ang kanilang karaniwang taktika upang maalis ang sinumang hamarang sa kanila. Napakasaklap. Paano natin hahayaan ang mga dayuhang ito na gumawa ng kalituhan ayon sa gusto nila sa Erudia? Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Talagang gusto niyang malaman kung sino ang Kamida Ichiro na ito. Isang boses ang lumabas sa opisina, ano ngayon? May humihingi na naman ng bayad nila. Opo, Ginoo. Morris Group na naman, magalang na sagot ng security guard. Pasukin mo sila. Pagkatapos ay pumasok sina Levi at Seth sa opisina, kung saan nakita nila ang maraming masasamang lalaki. Lahat sila ay nakasuot ng tradisyonal na damit at may longsword bilang kanilang sandata. Naglabas ng aura ang mga lalaking iyon na nakakatakot sa sinumang malapit sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makakamit ng mga taong humihingi ng bayad ang kanilang pinuntahan dito. Tinakat sana sila ng mga armadong lalaking ito at tinatakot sila. Bang! Isa sa mga lalaki ang nagsara ng pinto, habang ang iba ay nakatayo sa paligid nina Levi at Seth at pinaputukan sila ng mga punyal. Nakasando si Kamida sa isang leather na upuan at bumubuga ng sigarilyo. Mula sa Morris Group, tanong niya. Tila matagal na siyang nagtagal sa Erudia dahil mahusay siyang magsalita ng katutubong wika. Anong gusto mo? Muling hinithit ni Kamida ang kanyang sigarilyo. May utang ka pa sa amin ng 3.5 billion, kaya pakibayaran. Bilang karagdagan, sinaktan mo ang aming mga tauhan, kaya narito kami upang hingin ang kanilang mga bayad sa medikal at humingi ng tawad. Sabi ni Levi. Whoosh! Biglang inilabas ng dalawa sa kanyang mga samurai ang kanilang mahabang espada at inilagay ito sa leeg ni na Levi at Seth. Ang tagapagtanggol Kabanata 812. Parang tumigil ang oras. Ang tensyon sa silid ay napakakapal kaya maaaring putulin ito ng isang kutsilyo. Ang gilid ng espada ay napakalamig na nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Seth. Nagsimula na ring tumulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang noo, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Tatagain sana ng espada ang kanyang leeg kung tumagilid ito ng kaunti. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Levi at hindi man lang nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Parang wala siyang naramdaman sa leeg niya. Maya-maya, umupo si Kamida at tumingin kay Levi, hindi ka ba natatakot? Hindi. Bakit hindi? Na-curious si Kamida. Dahil dudurugin ko ang kanyang bungo bago pa niya magawa ang anumang bagay. Walang ganang sabi ni Levi. Subukan mo ako kung hindi ka naniniwala. Natigilan si Kamida at ang kanyang mga tauhan sa pagiging matatag ni Levi. Ibaba mo ang iyong mga espada. Sumenya si Kamida na may kaway ng kamay, at binawi ng dalawang lalaki ang mga espada sa kanilang leeg. Napakalakas ng loob mo, binata. Ang iba ay lumuhad kaagad. Humanga si Kamida sa katapangan ni Levi. Cut the crap at gawin ang sinabi ko. Ay clear ang bayad, bayaran ang mga medikal na bayarin, at humingi ka agad ng tawad. Nauubusan na ng pasensya si Levi. Isang hakbang pasulong ang mga tauhan ni Kamida at binigyan ng nakamamatay na titig sina Levi at Seth. Paano ka maglakas loob na pumunta dito at gawin ang lahat ng mga kahilingang ito? Hinampas ng kamay ni Kamida ang desk. Ang lalaking nakita mo kanina ay dumating din para sa parehong bagay,
At siya ngayon ay kalahating patay pagkatapos na bugbugin ng aking mga tauhan. Alam ng lahat ng tao sa Southampton na hindi ko nakikitungo ang walang katuturang malinaw na pagbabayad na ito. Bawat taon, hindi bababa sa 100 katao ang ginagawa kong lumpo dahil sa pangangailangang ito. Gayunpaman, sinusundan mo pa rin ako. Ang mga Erudian ay sadyang bobo. Nakangusong sabi ni Kamida. Hindi ka isang Erudian, tama? Tanong ni Levi. Tama iyan. Hindi isang Erudian ngunit isang Raisonian. Anong mali? Iniisip ni Kamida kung ano ang nasa isip niya. Hindi ka isang Erudian, ngunit kumilos ka tulad ng isang barbaro sa aming lupain. Nagdilim ang mukha ni Levi. Ganito ko pinapatakbo ang imperyo ng negosyo ko. Walang sino man sa Southampton ang maglalakas loob na hamanin ako. Alam ng lahat dito, bulalas ni Kamida. Ibig sabihin ba nito ay batas ang iyong salita sa Southampton? Ngumisi si Levi. Siyempre. Kinokontrol ko ang lahat sa Southampton. Ako ang batas. Napatingin si Kamida sa dalawa at sinabing, yumuko ka sa harapan ko at iisipin kong palayain ka. Kung hindi, maging handa na mawala ang iyong mga binti. Hindi siya pinansin ni Levi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag, Zab Ian, akala ko ba ikaw ang pinakamaimpluwensyang tao sa Southampton? Paanong may nag-claim na taga-Raisol niya na siya ang Panginoon ng lupaing ito? Ang tagapagtanggol Kabanata 813. Ang tawag sa telepono ni Levi ay ikinagulat ni Kamida at lahat ng kanyang mga tauhan sa opisina. Sino ang tinawagan niya? Zab Ian. Sino si Zab Ian? Hindi alam ni Kamida ang nangyayari. Zab Ian Gould, ang patriarch ng pamilya Gould. Paalala ng assistant niya. Ano? Mr. Gould. Dahil nanirahan sa Southampton sa halos 2 dekada, tiyak na alam ni Kamida kung sino si Zab Ian Gould. Siya ang numero 1 tao sa Southampton. Wala sa mga kilalang pamilya dito ang maglalakas loob na suwayan ang kanyang utos. Niloloko mo ba ako? Tinawag ng batang ito si Mr. Gould. Tumawa si Kamida. Sinabi lang ba ng binata na tinatawag niya si Mr. Gould, ang misteryosong lalaking nakaupo sa ibabaw ng social pyramid sa Southampton? Ang isang errand boy na tulad niya ay may access sa Zab Ian Gould. Niloloko mo ba ako? Nagtawanan ang lahat ng tao sa opisina. Southampton ang pinakamaunlad na lungsod sa ekonomiya sa buong Erudia. Kaya naman, maraming kilalang pamilya ang nakabase dito. Napakaraming kilalang pamilya dito, ngunit mayroong isang hierarchy. Sila ay karaniwang nahahati sa karaniwang kilalang pamilya, malahari na pamilya, at tunay na maharlikang pamilya. Inokupahan ng pamilyang Gould ang nangungunang pwesto ng maharlikang pamilya. Walang ordinaryong tao, kahit na si Kamida, ang kwalipikadong iugnay ang kanilang sarili sa pamilya Gould. Wala man lang access si Kamida sa quasi-royal na pamilya. Sa kanyang antas, maaari niyang maabot ang ilang karaniwang kilalang pamilya, at iyon lang ang tungkol doon. Gayunpaman, ginawa ni Levi ang hindi niya magagawa. Paano ito posible? Napakagaling. Tingnan natin kung makukuha mo si Mr. Gould para suportahan ka. Bumuga ng sigarilyo si Kamida at hindi na makapaghintay na gumawa ng kalokohan ang mga clown na ito. Sa kabilang dulo ng telepono, pinagpawisan si Zab Ian matapos marinig ang boses ni Levi, nasa Southampton ka ba? Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Ngumisi si Levi. Ang Raisonian na binanggit mo kanina ay, tanong ni Zab Ian. Kamida Ichiro mula sa Vision Group. May utang siyang 3.5 bilyon sa kumpanya ko at tumanggi siyang i-clear ang bayad. Binabash pa niya ang mga tauhan ko. Ang taong ito ay nag-claim din na siya ang pinakamaimpluwensyang tao sa Southampton. Papayagan mo ba itong dayuhan na mangibabaw sa lugar na ito? Ikaw ay mula sa maharlikang pamilya dito, para sa kabutihan. Palihim na saway ni Levi. Ako. Pupunta ako ngayon din. Sino ang nagbigay ng pahintulot kay Kamida na mag-shoot sa Southampton? Umikot ang galit sa loob ni Zab Ian.
Bibigyan kita ng 20 minuto. Halika sa Vision Group ngayon din. In-end ni Levi ang tawag. Inutusan mo lang ba si Mr. Goal na pumunta dito? Anong biro? Para kay Kamida, nagluluto si Levi ng kalokohan para bumili ng oras. Baka maniwala ang negosyante kay Levi kung sasabihin niyang kilala niya si Mr. Goal. Ngunit kung titingnan ang paraan ng pagsasalita ng binatang ito ng mayabang sa telepono, sino ngayon ang bibili ng kanyang kwento? Hindi pwede. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing tanga niya. Ang mga tauhan ni Kamida ay sapat na sa kanyang kalokohan at handang hamampas. Agad naman silang pinigilan ni Kamida, at ngumiti ito kay Levi. Fine. Huwag na nating pag-usapan si Mr. Goal. Kung kaya mong kunin ang isa lang sa mga karaniwang kilalang pamilya na pumunta sa Vision Group, yuyuko ako sa iyo at babayaran ang lahat ng bayad mo. Ang tagapagtanggol Kabanata 814. 20 minutes ba sabi niya? Ayos lang. Bibigyan ko siya ng 20 minuto. Isang walang sawang tawa ang pinakawalan ni Kamida. Kung walang lilito pagkatapos ng 20 minuto, hindi ko siya magagawa. Pagkalipas ng 5 minuto, nagsimula silang makarinig ng mga yabag sa kahabaan ng koridor. Nakatanggap si Kamida ng tawag mula sa receptionist sa front desk, na nagbabala sa kanya na may grupo ng mga lalaki na papunta sa kanyang opisina. Bang! Sa loob ng isang segundo, isang grupo ng lalaking nakaangkop ang pumasok pagkatapos sinipa ang pinto ng kanyang opisina. Agad na tumayo si Kamida sa kanyang upuan matapos makita ang grupong ito ng mga lalaki. Ito ay dahil kilala niya ang bawat isa sa kanila. Sila ang mga pinuno ng mga kilalang pamilya mula sa buong Southampton. Parami ng parami ang nagsimulang dumagsa sa kanyang opisina, at nagsimulang magpanik si Kamida. Di nagtagal, halos 40 pinuno ng kilalang pamilya ang nagtipon sa kanyang maliit na opisina. Sa madaling salita, lahat ng mga patriarch mula sa mga karaniwang kilalang pamilya sa Southampton ay nagtipon dito. Hello, Mr. Davies. Magandang makita ka, Mr. Kernet. Hoy, Mr. Hawker. Agad na yumoko si Kamida at binati ang bawat isa sa kanila. Emph. Napahamak ka. Ang lahat ng mga ulo ay sumagot ng palihim. Natarante si Kamida at hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob na batiin sila isa-isa. Kahit sino sa kanila doon ay madaling durugan siya na parang surot. Upang sila ay kilalanin bilang isang karaniwang kilalang pamilya, ang kanilang net worth ay dapat na hindi bababa sa 50 bilyon. At lahat ng mga taong ito ay nakamit ang minimum na kinakailangan. Nang inakala niyang walang ibang susulpot sa kanyang opisina, mas maraming tao ang nagsimulang pumasok. At sa pagkakataong ito, 20 na sila. Halos lumundag ang puso ni Kamida sa kanyang lalamunan nang makita niya silang naglalakad papasok sa kanyang opisina. Sila ang mga patriyarka mula sa 20 malaharing pamilya. Ang iba pang mga ulo ng pamilya, na dumating ng mas maaga, ay gumawa ng paraan upang sila ay makarating. Ang mga pamilyang malahari ay isang sapin sa itaas nila. Ano ang nagdala sa iyo lahat dito? Napaluhod na sana si Kamida. Madali na siyang sirain ng mga karaniwang kilalang pamilya, hindi pa banggitin ang mga mala-royal na pamilyang ito. Kahit na dumura sila sa sahig, kinailangan ni Kamida na i-cup ang kanyang mga kamay upang mapunan ang likido. Sa Southampton, isa itong klasikong halimbawa ng survival of the fittest dahil ang istrukturang panlipunan dito ay mataas ang hierarchical. Hindi sila masyadong kilala ni Kamida. Kahit na magalang niyang batiin ang mga ito, hindi na lang siya pinansin ng lahat ng maimpluwensyang lalaking ito. Hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanila. Hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanila. Maghintay ka. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ng lahat ng maimpluwensyang figure na ito sa aking opisina? Ang malaking grupo ng mga tao ay gumugulo sa isip ni Kamida. Sa sandaling nabawi niya ang kanyang katinoan, bigla niyang naisip ang pinaka nakakatakot na tanong kailanman bakit sila nandito.
Bigla siyang lumingon at tumingin kay Levi. Dahil kaya sa kanya? Dahil ba sa phone call niya kanina? Hindi ba't binigyan niya sila ng 20 minuto? Ang lahat ng mga taong ito ay literal na lumitaw sa isang kisap mata. Sa puntong ito, pinagpapawisan na si Kamida at nanginginig sa takot. Biglang may lumabas na boses sa koridor, Mr. Dumating na si Goal. Ang tagapagtanggol Kabanata 815. Sa tunog ng boses na ito, ang mga masters ng mga karaniwang prominenteng pamilyang ito sa Southampton ay tumayo ng tuwid na may mga solemne na mukha. Ito ang prestihiyo ni Zab Ian Goal sa Southampton. Kapag nagbigay siya ng utos, dapat sumunod ang lahat ng maharlikang pamilya. Tumalon ang puso ni Kamida Ichiro sa kanyang lalamunan. Sa isang tawag lang sa telepono, inimbitahan niya ang nangungunang tao ng Southampton, si Mr. Goal na magpakita. Anong klaseng tao siya? Nanginig ang mga binti ni Kamida Ichiro at hindi siya makatayo. Lalong natakot ang mga samurai sa likod niya. Hindi ito ordinaryong tao. Kung tama ang pagkakaalala nila, nang idiniin ang punyal sa kanyang leeg, ipinakita na sa kanyang reaksyon kung gaano siya katangi-tangi. Nagmamadali ako. Masyado na talaga akong nagmamadali. Sa sumunod na sandali, dinala ni Zab Ian Goal ang mga patriarch ng iba pang 8 pamilya ng hari. Lahat ng maharlikang pamilya sa Southampton ay naruroon maliban sa pamilyang Jones. Nang makita ng iba si Zab Ian, yumuko sila at magalang na binati, "Greetings Mr. Goal." Gayunpaman, hindi sila pinansin ng mga matatanda. Dinala niya ang lahat ng pamilya ng hari at ang mga angkan na parang maharlika upang salubungin si Levi. Sabay-sabay nilang binati, pagbati, Ginoong Garrison. Parang thunderclap sa atmosphere. Sa sandaling iyon, napuno ng pagkabigla ang kapaligiran. Ang 12 ng mga ulo ng mga maharlika ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nagulat din ang mga samurai. Nagulat si Kamida Ichiro. Anong nangyayari? Binabati ng mga patriarka ng mga maharlikang pamilya ang isang binata ng may paggalang. Sino kaya ang taong ito? Nagkaroon ng pakiramdam ng misteryo sa hangin. Ang pangunahing tao ay si Elder Goal. Siya ang pinakamahalagang tao, hindi ba? Gayunpaman, nakayuko siya sa baywang para batiin ang taong ito. Ito ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng sitwasyon. Lumingon si Zab Ian Goal, itinuro ang lahat ng iba pang karaniwang kilalang pamilya at sinabing, "Mr. Garrison, hindi mo pa nakikilala ang mga maharlikang ito. Ipakilala kita sa kanila." Bahagyang tumanggo si Levi. "Makinig kang mabuti. Itong Mr. Garrison na nakatayo sa harap ng iyong mga mata ay ang guro ng 9 na maharlikang pamilya at ang 20 malaharing pamilya. Mula ngayon, kayong mga higanti ay kukuha na rin ng mga utos kay Mr. Garrison. Ang kanyang pagkakakilanlan ay lampas sa iyong imahinasyon." Inihayag ni Zab Ian sa mga naruroon. Bagamat nagulat ang mga pinuno ng mga karaniwang kilalang pamilya, sabay-sabay silang sumigaw bilang pagsunod, "Mabuhay, Ginoong Garrison. Maglilingkod kami sa iyo bilang aming guro sa hinaharap." Hindi nila kailangan ng paliwanag. Ang kailangan lang nilang gawin ay sundin ang mga tagubilin ni Zab Ian. Kung si Elder Goal ang nagsilbi kay G. Garrison bilang kanyang guro, sino sila para tanungin siya? Kailangan lang nilang magtiwala at sumunod dahil walang ibang paraan. "Ginoo Garrison, mula ngayon, susundin ng nangungunang 100 Southampton Giants ang iyong mga utos, maliban sa pamilya Jones syempre." Ipinahayag ni Zab Ian Goal. Ang pamilya Jones ay mula sa sandaling ito ay nakahiwalay sa Southampton. "Well, okay lang." Tumawa si Levi. "Oh, naliligaw ako sa bagay na nasa kamay." Biglang tumawag si Zab Ian, "Sino si Kamida Ichiro?" Ang tagapagtanggol Kabanata 816. Thud. Nang marinig ni Kamida Ichiro na tinatawag ang kanyang pangalan, nabalot siya ng takot at bumagsak sa lupa. Splash! Kasunod noon ay ang tunog ng pagtagas ng likido at isang malakas na amoy. Nabasa ang pantalon ni Kamida.
Sa sobrang takot niya ay naiihi siya. Ang samurai na kasama niya ay nagbabasa rin ng kanilang pantalon. Anong bushido ito? Sa harap ng tunay na kapangyarihan, nabasa nila ang kanilang pantalon. Matagal na ang nakalipas, nakilala ni Levi ang ilang samurai mula sa bansang Reso niya. Sa oras na iyon, ang mapagmataas na salita ni Levi ay nagpatakot sa mga mandirigmang Reso niya hanggang sa araw na ito. Ano ang bushido? Ang ginagawa ko ay bushido. Nabalitaan ko na hindi mo pa nababayaran ang dapat bayaran. Tanong ni Zabian habang hinahampas ang kanyang bagong tungkod na nakaukit sa hugis ng ulo ng dragon. Ako. Magbabayad ako ngayon. Si Kamida ay nasa tabi ng takot. On the spot, hiniling niya sa kanyang mga assistant at finance guys na ibigay kay Levi ang isang tseke na nagkakahalaga ng 3.5 bilyon. Narinig ko rin na binugbog mo ang isang tao ng husto kaya kailangan ang ospital. Totoo ba yan? Patuloy na tanong ni Zabian. Babayaran ko ang mga medikal na bayarin at hihingi ako ng tawad. Bang! Hinampas ni Kamida ang kanyang ulo sa lupa upang ipakita ang pagsisisi. Pagkatapos ay nagbayad siya ng isa pang 10 milyon para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Goal. Dahil nakuha ko na ang gusto ko, babalik ako ngayon sa South City. Sa wakas ay sinabi ni Levi. Phew, nakahinga ng maluwag si Kamida. Sa wakas, natapos din ito at sa kabila ng labis na takot, walang nangyaring pinsala. Sa kasamaang palad, ang utos ni Levi ay narinig ng malakas at malinaw sa susunod na sandali, ayoko na siyang makita sa Erudia. Boom! Ilang salita lang iyon, ngunit para kay Kamida ay isang mabigat na pangungusap. Siya ay ipinatapon sa Erudia. Ginoo. Garrison, naiintindihan namin. Kami, ang mga tao ng Erudia ay palaging isang mahusay na halimbawa, tinatanggap ang mga kaibigan mula sa buong mundo na darating at umunlad kasama namin. Ngunit ngayon, ako ang unang magtapon ng ganitong uri ng basura sa ating bansa. Magpapalabas din ako ng statement. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa lahat ng mga immigrant sa Southampton. Ang sino mang gumawa ng anumang uri ng paglabag na makakasakit sa ating mga kababayan ay ipapatapon kaagad. Ipinahayag ni Zabian ang kanyang paninindigan kay Levi. Ang iba pang mga patriarka ay sumunod din. Ang mga nais lamang kumita ng kayamanan at abusuhin ang mga mamamayan para sa tubo ay babala. Ang galing, Dul. Magaling ka. Pinuri ni Levi ang matanda. Ang salitang ito ng paninindigan ay nagparamdam kay Zabian na pinahahalagahan. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Stay, aalis ako mag-isa. Pagkaalis ni Levi, nagsimulang talakayin ng mga patriarka ng karaniwang kilalang pamilya. Elder Goal, sino itong Mr. Garrison? Ang pinakamataas na merit militar ng ating bansa. Ito lang ang ihahayag ni Zabian ngunit ang mga tao ay nagulat. Ito ay isang simpleng parirala ngunit ito ay masyadong nakakagulat. Iyon ang sukdulang pagtugis ng bawat mandirigma. Kinakatawan nito ang pinakamataas na commander ng militar sa ngayon. Ito ay walang iba kundi ang The God of War. Ito ay isang nakakagulat na sandali. Wretch. Sa wakas ay nag-react si Kamida at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Si Levi na papasok na sana sa kotse niya, biglang may nakitang pamilyar na figure si Wales. Ang tagapagtanggol Kabanata 817. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Si Wales, agad na hamarang sa daanan ni Levi at nagtanong. Bakit iyon ang iyong negosyo? Ngumisi si Levi. Hindi mo iniisip na bumalik sa pamilya Jones, hindi ba? Buong lakad dito sa Southampton, biglang sigaw ni Wales. Mula sa kanyang pananaw, ang tanging layunin ni Levi sa pagpunta sa Southampton ay kilalanin ng mga Jones upang siya ay matanggap muli sa pamilya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Hindi kailanman makikilala ng mga Jones ang iyong pagkakakilanlan. Tumigil sa pangangarap, galit na galit, sinabi ni Wales ang kanyang punto. Nakakatawa. With that, sumakay na si Levi sa kotse niya at umalis. Kaagad,
bumalik si Wales sa Edberg Manor at iniulat ang lahat kay Michael. Ano? Bumalik na siya sa Southampton. Obvious naman na gusto niyang bumalik sa pamilya namin, di ba? Ano ang dapat nating gawin? Nagpanik ang lolo. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa niya dito. Anyhow, lumabas siya sa Vision Group. Ipinahayag ni Wales ang kanyang pagkabalisa. Dapat malaman ko pagkatapos magtanong sa paligid. Inabot ni Tyler ang kanyang mga kontak para imbestigahan ang dahilan ng presensya ni Levi sa Vision Group. Pumunta siya sa Vision Group upang mangolekta ng utang na 3.5 bilyon at nagawang gawin iyon. Mabilis na dumating ang balita. Paano naging posible iyon? Bakit siya binigyan ni Kamida Ichiro ng 3.5 bilyon ng ganoon kadali? Naghinala lahat si Michael. Si Kamida Ichiro daw ay na-pressure ng royal families. Ngayon ay umalis na siya ng bansa. Iniulat ni Tyler. Ang bait talaga ni Levi. Talagang ginagawa niya ang mga bagay sa pangalan ng pamilyang Jones. Sa palagay ko ang mga maharlikang pamilya ay tumutukoy sa amin, biglang sabi ni Wales ng malakas. Sa kasamaang palad, hindi nila naiintindihan. Kasama sa mga maharlikang pamilya ang lahat maliban sa mga Jones. Naikuyom ni Michael ang kanyang mga kamao sa galit, hindi ba? Sa sandaling ihayag ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones, tiyak na matatakot siya ni Kamida. Sa galit na sinuntok ni Tyler ang pader, mukhang minaliit natin si Levi. Ginagamit na niya ngayon ang pangalan ng pamilya namin para sa sarili niyang layunin. Ano ang gagawin niya sa hinaharap? Desidido ang lahat ng mga Jones na ginamit ni Levi ang pangalan ng kanilang pamilya para makuha ang balanse ng utang. Ito ay isang maliit na bagay lamang, kaya natural na hindi nila ito palalimin. May kailangan tayong gawin tungkol dito. Ipaalam natin sa Morris Group. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Tyler kay Iris at sinabi sa kanya ang kanilang tinatawag na conclusion. Nagulat si Iris dahil hindi niya alam ang tungkol sa relasyon ni Levi sa pamilyang Jones. Mabilis, sinabi niya kay Zoe ang bersyong ito ng kwento. Bingo! Natigilan si Zoe tapos puno ng kasiguraduhan ang mukha niya. Ito ay napatunayan ang kanyang teorya. Sa lahat ng oras, iyon ang ginagawa ni Levi upang makamit ang kanyang mga tagumpay. Sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Hindi nakakagulat na nagboluntaryo si Levi na kunin ang balanse ng utang. Nakarating si Iris sa konklusyong ito. Sa sandaling ito, bumalik si Levi. Iris, nakolekta ko na ang balanse. Ang tagapagtanggol Kabanata 818. Nang iabot ni Levi ang tseke kay Iris, walang pakialam ang dalawang babae at walang reaksyon ang kanilang mga mukha. Naguguluhan si Levi. Dinala niya ang huling bayad na 3.5 bilyon. Nalutas nito ang malaking problema ni Iris. Paanong hindi siya magpakita ng reaksyon? Hindi ito normal. Maaaring hindi alam ni Zoe ang nangyayari kaya't katanggap-tanggap ang kanyang pagwawalang bahala. Anong meron kay Iris? Ibinalik ko ang balanse. Paalala ulit ni Levi. Oh, nakikita ko. Walang ekspresyon pa rin ang mukha ni Iris. Naguguluhan si Levi habang sinasabi niya, mukhang may hindi tama sa iyo. Oh sige. Dapat ba kitang purihin? Ang galing mo. Maaari mong ayusin ang hindi namin magagawa ng madali. Mula ngayon, hahayaan ka naming mangolekta ng lahat ng utang. Mariin siyang pinuri ni Iris. Gayunpaman, mas kakaiba pa rin si Levi. Ayos lang. Wala iyon. Walang ganang sabi ni Levi. Sa anumang kaso, hindi niya ito isinasapuso. Wala siyang paraan upang malaman na si Iris ay nakatanggap ng tawag mula sa mga Jones, o naisip nila ni Zoe na ipinagmamalaki niya ang kanyang koneksyon sa pamilyang Jones. Mas matutuwa si Iris na makitang nilutis ni Levi ang problemang ito nang mag-isa nang hindi umaasa sa mga Jones. Katulad ni Zoe, umaasa siyang si Levi ang mag-isa. Kaya naman, hindi siya nasisiyahan. At kaya, kahit na nakuha na ang tseke, wala siyang ipinakitang ekspresyon sa kanyang mukha. Iris,
Ayaw talaga ni Levi sa pamilyang Jones. Pero dahil sa akin, ilang beses na siyang humingi ng tulong sa kanila. Na-touch talaga ako, sabi ni Zoe. Kinagat ni Iris ang kanyang mga labi, na nagsasabing, gayunpaman, nag-aalala ako na siya ay lumala. Ang ibig mo bang sabihin ay ang kaginhawaan na dala ng pagiging apo ng pamilyang Jones ay magpapababa sa kanya ng progresibo? At na ito ay maaaring humantong sa kakilakilabot na mga resulta sa huli. Nag-react si Zoe sa sinabi ni Iris. Eksakto. Sisirain siya ng status na ito. Puno ng pag-aalala ang tingin ni Iris. Higit pa rito, ang 1 bilyong hiniling sa kanya ng pamilyang itim na kumita ay tiyak na magmumula sa pamilyang Jones. Kalimutan mo na iyon. Ito ay magiging biannual na pagdiriwang ng Morris Group sa lalong madaling panahon. Kailangan kong maghanda para sa kaganapan. Hindi alam ni Levi ang lahat ng nangyayari sa pagitan ni Iris at Zoe. Bumalik siya sa kanyang pwesto at nagsimulang laruin ang kanyang sinaunang tansong espada. Sa sandaling ito, isang tawag ang dumating mula sa pamilyang Jones. Oo, Levi. Ang talino mo. Narinig ang boses ni Wales na nagsasalita sa kakaibang paraan. Kung may sasabihin ka, isubo mo lang. Naiinip na sagot ni Levi. Dapat alam mo kung ano ang ginawa mo, hindi ba? Ngumisi si Wales. Anong nagawa ko? Naguguluhan si Levi. Mas alam mo kung bakit ka pumunta sa Southampton. Ito ay tungkol sa utang mula sa Vision Group, hindi ba? At, bakit ka nakayuko? Ginamit mo ang pangalan ng pamilya namin para makuha ang pera, hindi ba? Ngunit doon mo sinasabi na hindi mo inaamin na may kaugnayan ka sa pamilyang Jones. Ang tagapagtanggol Kabanata 819. Hindi nag-abalang ipaliwanag ni Levi ang kanyang sarili kay Wales. Paimpol niyang ibinaba ang telepono. Ngunit iyon ang nagpaunawa sa kanya kung bakit naging malamig sa kanya sina Zoe at Iris. Ito ay malinaw na ang pamilya Jones ay nagsabi sa kanila ng parehong bagay. Iyon ang dahilan ng kakaibang reaksyon ng dalawang babae. E di sige. Pakiramdam ni Levi ay hindi na kailangang magpaliwanag para sa kanyang sarili. Bilang Diyos ng digmaan, mas mababa sa kanyang dignidad ang mag-abala tungkol sa isang pugad ng mga langgam. Gayunpaman kung ang pamilya Jones ay nagpatuloy sa pagunjok sa kanya, kailangan niyang kumilos laban sa kanila. Kung tatawid sila sa linya, ipapaalam niya sa kanila kung anong kalupitan ang kaya niya. Sa sandaling ito, tumawag si Kirin at nagtanong, Sir, ito ay magiging biannual celebration ng Morris Group sa lalong madaling panahon. Gusto ka ng lahat ng nangungunang executive na makilala ka, lalo na si Iris. Tumawa si Levi, ngayong tumatag na ang Morris Group, oras na para ipakita ko ang sarili ko. Tila ginugugol ni Levi ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-inom ng tsaa at pagtulog, ngunit ang kanyang mga desisyon at direksyon ang humubog sa paglago ng Morris Group. Masasabing ang kanyang mga kamay ang nagtulak sa Morris Group pasulong. Fine, ipapaalam ko sa management at staff. Nakangiting sabi ni Kirin. Hindi nagtagal, nagsimulang magsaya ang lahat sa Morris Group. Maliban sa mga pioneer na iyon, hindi pa nakikita ng iba ang amo. Kaya naman, tuwang-tuwa ang lahat ng marinig na lalabas ang misteryosong amo. Kung tutuusin, binigyan sila ng boss ng maraming inaasahan. Ay oo, si Iris ang pinakasabik na makilala ang amo. Sa sandaling natanggap niya ang abiso ni Neil, siya ay nagsaya at sumayaw. Sa wakas ay makikilala na niya ang maalamat na amo. Literal na idol niya ang lalaki. Simula noong araw na bumalik siya mula sa ibang bansa, walang lalaki ang makakapanalo sa kanyang puso. Si Levi ang lalaking madalas niyang kontekan. Hindi siya interesado sa pag-iibigan, ngunit gusto niya ang isang lalaki na nakita niyang kanais-nais. Ang misteryosong amo ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Nangako si Iris. Kung walang asawa ang amo, gagawin niya ang lahat para ituloy siya, anuman ang hitsura nito. Ang pinahahalagahan niya ay ang kanyang talento.
Ang pag-unlad ng Morris Group hanggang ngayon ay dahil sa pagsusumikap ng boss na ito sa likod ng mga eksena. Siya lang ang tagapagpatupad. Sumayaw si Iris at pumunta sa opisina ni Zoe. Zoe, may magandang balita ako sa iyo. Ang boss ng Morris Group ay lalabas sa aming 2 taon na pagdiriwang. Sasama ka, hindi ba? Niaya sa kanya ni Iris. Hindi naman bagay iyon, di ba? Business partner lang kami. Actually, curious din si Zoe kung ano ang magiging itsura ng boss ng Morris Group. Anong hindi nararapat? Huwag mong kalimutan na ako ang Vice President. Ang tagapagtanggol Kabanata 820. Higit pa rito, hindi mo ba gustong makita ang mahiwagang boss na ito ng Morris Group? At saka, dadalo si Levi for sure. Balita ko magkaibigan sila ng amo ko. Hindi mangyayari ang pagdiriwang na ito kung wala siya. Tumango si Zoe, kung ganoon, sige, dadalo ako. Kasunod nito, naging abala ang buong kumpanya sa paghahanda para sa biannual celebration. Sa wakas, napagpasyahan nilang sa isang isla gaganapin ang pagdiriwang. Magbabakasyon din ang mga staff. Nang makasalubong ni Iris si Levi, tumawa siya, Levi, dumadalo ka sa ating biannual celebration, di ba? Ngumiti si Levi, oo naman. Kung wala ang presensya ko, ang pagdiriwang na ito ay magiging ganap na walang kabuluhan. Si Levi ang pinakamahalagang panauhin. Lahat ay gustong makilala siya. Kaya, masasabing ang pagdiriwang na ito ay ginanap sa kanyang karangalan. Kung hindi siya dumalo, ang pagdiriwang ay magiging walang kabuluhan. Ipagmalaki mo ang lahat ng iyong makakaya. Magpapatuloy ang pagdiriwang kasama ka o wala. Sagot ni Iris na nakatitig sa kanya. Akala niya ay kalokohan lang ang sinasabi ng lalaki. Ako naman, gusto kong makita kung ano ang itsura ng dream lover ko. Isipin mo na lang. Oh, excited na ako. Kumunat ang noo ni Levi habang nagtatanong, ano? Dream lover mo. Kailan pa ako naging lalaki sa panaginip niya? Talaga. Ang misteryosong amo ay palaging pangarap kong manliligaw. Sa araw na magkita tayo, magiging maganda ako, mas kaakit-akit kaysa kay Zoe. Tuwang-tuwang sigaw ni Iris, parang teenager na umiibig. Hindi nakaimik si Levi. Pinandilatan siya ng lalaki at sumagot, at your best. Parang hindi kanya nakita dati. Naguguluhan, sumagot si Iris, anong sabi mo? Nakita na ba ako ni boss? Talaga. Walang kahit isang tauhan na hindi niya nakilala, kasama si Nazimo ang tagapaglinis at si Louis ang chef, sagot ni Levi. Nagbago ang mukha ni Iris. Sa wakas, napagtanto niya kung ano ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi nila alam kung sino ang amo, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi pa niya sila nakilala. Nako, hindi iyon pareho. Ito ang aming unang opisyal na pagpupulong. Dapat maganda ako. Marahil, ito ang simula ng isang pag-iibigan. Pinagpapantasyahan ni Iris ang unang pagkikita at puno ng matamis na panaginip ang kanyang ekspresyon. Poof! Napatango si Levi. Si Iris ay lihim na umiibig sa akin. Siya ang mabuting kaibigan ng aking asawa. Mukhang ayos ka lang. Hindi na kailangang mag-ayos o magbihis. Sabi ni Levi sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Binigyan ni Iris si Levi ng isang mapagmataas na tingin. Tapos tumalikod na siya at umalis. Ang mga natitirang araw ay ginugol sa paghahanda para sa 2 taon na pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang balita sa South City, Northampton at pagkatapos ay sa buong Quebec. Bagamat ang Morris Group ay low-key. Alam ng lahat na pagkatapos ng reshuffling ng mga pangunahing manlalaro sa Northampton at South City, ang pinakamalaking benepisyaryo ay ang misteryosong boss sa likod ng kumpanya. Lahat ay curious sa kanya. Lahat sila gustong malaman kung sino siya. Ang tagapagtanggol, Kabanata 821. Sa loob ng kalahating taon, dinala niya ang Morris Group sa susunod na antas. Tinawag ng pamilyang Black si Zoe nang marinig nila ang balita. Lola, ano pong problema? Tanong ni Zoe. Zoe,
nabalitaan ko na gaganapin ang Morris Group ng 2 taon na pagdiriwang. Sasali ka ba? Nagtatakang tanong ni Meredith. Oo, bakit mo ito tinatanong? Ang galing. Hindi pinansin ni Meredith ang kanyang tanong at nagpatuloy sa pagtatanong, totoo ba na sa wakas ay magpapakita na ang misteryosong amo? Totoo naman. Sa kislap ng pananabik sa kanyang mga mata, bumulalas si Meredith, magandang balita iyan. Balita ko isa siya sa pinaka nakakain na bachelor. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na siya ay may malakas na background, kaya't siya ang huling tumawa ng ang kanyang kumpanya ay nakaligtas sa mga kaguluhan sa merkado ng pananalapi sa Northampton at South City. Sumang-ayon si Robert sa kanyang asawa, talaga. Siya ay isang karampatang tao dahil nagawa niyang makakuha ng isang lugar sa merkado. Sumunod si Meredith, Zoe, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan sa kanya. Sa pagkakataong ito ay hindi na kami makikialam, at magagawa mo ang gusto mo. Lola, anong pinagsasabi mo? Hindi nasiyahan si Zoe habang hindi makapaniwalang tiningnan niya si Meredith, meron na akong Levi. Paano mo hihilingin sa akin na itakda ang aking cup sa ibang lalaki? Nagkunwaring galit si Meredith sa kanyang mukha. Single ka pa rin. Ano ang masama sa pakikisalamuha sa ibang lalaki? Hindi ito labag sa batas, hindi ba? Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Zoe. Lola, sa tingin mo ba ay magugustuhan ako ng boss ng Morris Group? Maaaring imposibleng magustuhan siya ng ibang tao, pero iba ka. Lagi siyang nandyan para tulungan ka kapag nahaharap ka sa anumang kahirapan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit iba ang pakikitungo niya sa iyo? Bumilis ang tibok ng puso ni Zoe sa mga salita ni Meredith nang ipaalala nito sa kanya ang kanyang mga hinala. Walang sino man sa mundo ang obligadong magbigay ng tulong sa ibang tao. Maliban sa aming pamilya at mga kaibigan na maaaring sumulong dahil sa pag-ibig, ang mga nag-alok na tumulong ng gratuitously, ay tiyak na may lihim na motibo. Ang bigat sa isip niya, bakit ako tutulungan ng boss ng Morris Group? Katulad ba ng sinabi ni Lola? May nararamdaman ba siya sa akin? Bagamat wala ni isa sa kanila ang nakakita sa misteryosong amo, alam ni Zoe na nakatingin sa kanila ang amo. Nakangiting kinumbinsi siya ni Meredith, Zoe, huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito. Baka mahulog ka sa kanya kapag nakilala mo siya. Sige, sumunod na sagot ni Zoe, binigyan niya ang lola. Hinding-hindi ako magmamahal sa ibang lalaki maliban kay Levi. Kapag nakilala ko siya, tatanungin ko siya kung bakit niya ako tinulungan para maibalik ko ang pabor niya. Iba naman ang iniisip ng pamilyang itim kay Zoe. Naniniwala sila na kung mapapanalo ni Zoe ang gusto ng amo, ito ay para sa interes ng lahat. Di nagtagal, ito ay 2 beses na pagdiriwang ng Morris Group. Isang araw bago ang pagdiriwang, ipinadala sa isla ang mga empleyado ng Morris Group, kasama sina Zoe at Levi. Ang tagapagtanggol. Kabanata 822. Dala ni Iris ang kanyang 4 na bagahe, puno ng kanyang damit para sa paglalakbay. Siya ay nagplano na subukan ang mga ito at piliin ang isa na mukhang pinakamahusay para sa pagdiriwang. Natigilan si Levi sa ginawa niya. Malaking bagay ang ginagawa ni Iris. Magagalit ba siya kapag nalaman niyang ako ang misteryosong amo? Levi, nagtataka ako kung bakit tinulungan ako ng boss ng Morris Group noong mga nakaraang panahon. Ano ang iyong mga iniisip tungkol dito? Curious na tanong ni Zoe. Sa palagay ko ay nahulog na siya sa iyo dahil ikaw ay napakagandang babae, seryosong sagot ni Levi. Zoe gave him a playful punch and mumbled to herself, there ain't no such thing as a free lunch. Naniniwala ako na dapat may dahilan sa likod ng kanyang aksyon. Well, baka tinitingala ka niya dahil sa talent mo. Nakagawa ka ng ilang mga tagumpay at nag-ambag sa kumpanya, hindi ba? Hinaplos ni Levi ang kanyang buhok, pilit pinapakalma ang kanyang isipan. Ayan na, relax. Tumikim si Iris nang makuha niya ang atensyon niya. Tingin ko rin, kakaiba ang kinikilos ng amo. Si Zoe ay hindi isang empleyado ng Morris Group, ngunit bakit niya ito tinatrato ng maayos? Pagkatapos, maingat niyang tiningnan si Levi at may kainahinalang nagtanong, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang misteryosong amo. Tahasang inamin ni Levi, yeah, it's me. Kaya hindi mo na kailangang magbihis. Hahaha, natuwa naman si Iris. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Zoe.
Napakaganda kung si Levi ang boss ng Morris Group. Mas may bigat iyon kaysa sa pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones. Ngunit nakalulungkot, ito ay hindi may kakaila na katibayan na pinagsamantalahan niya ang pamilya Jones nang kolektahin niya ang utang mula sa Vision Group. Matapos ang ilang oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na sila sa resort na matatagpuan ilang daang kilometro ang layo mula sa South City. Ang lugar na ito ay isang kilalang lugar ng turismo na sikat sa magagandang tanawin. Sinalubong sila ng mga mapagpatuloy na manggagawa sa kanilang pagdating. Bago ang paglalaan ng silid, paulit-ulit silang pinaalalahanan ng mga manggagawa na huwag gumala sa isla dahil ang mga residente rito ay pawang mga matitigas na tao. Kung sakaling magkaroon ng alitan sa pagitan nila at ng mga taga-nayon, masusumpungan nila ang kanilang mga sarili sa malubhang problema dahil madaling tumawag ang huli ng daan-daang lalaki. Samantala, sa Jones residence, tiniyak ni Tyler ang kanyang lolo, "Lolo, huwag kang mag-alala. Naplano ko na ang lahat. Sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng tulong mula sa lokal na malupit. Si Levi Garrison ay mamamatay sa malayong isla, at walang makakaalam nito." Natuwa si Michael. Perpekto. Alam na pala ng mga Jones na dadalo si Levi sa 2 taon na pagdiriwang ng Morris Group, kaya nagplano sila ng pagpatay upang maalis siya. Sa resort, lahat ay nakikibahagi sa gawaing paghahanda para sa pagdiriwang, maliban sa tamad na palaboy, si Levi, na gumagala-gala ng walang patutunguhan. Naiinis si Iris sa inasal niya. Siya ay kumikilos na para bang siya ang amo. Maya-maya dumating na si Kirin. Malugod siyang tinanggap ni Iris at ng iba pa at inilaan ang pinakamagandang silid sa kanya. Pagkatapos kumain, lumabas si Levi sa kanyang silid at tinungo ang silid ni Kirin. Sa mismong pagkakataong iyon, nasulyapan ni na Iris at Zoe na namamasyal ang kanyang figure sa koridor. Curious na tanong ni Zoe, saan siya pupunta? Hindi iyon ang daan papunta sa kwarto niya, di ba? Sumunod tayo sa kanya, at malalaman natin. Hinawakan ni Iris si Zoe sa palso habang sinusundan nila si Levi sa koridor. Ang tagapagtanggol. Kabanata 823. Sinundan ng dalawa si Levi hanggang sa presidential suite. Nagulat si Iris nang makita siyang nakatayo sa harap ng presidential suite. Ito ang kwarto ni Neil Atkinson. Hinahanap ba niya si Mr. Atkinson? Na-curious din si Zoe. Magkakilala ba sila? Umiling si Iris. Hindi. Ayaw nila. Ilang beses nang pumunta sa kumpanya si Mr. Atkinson, pero hindi ko pa sila nakitang nag-uusap. Kung gayon bakit niya hinahanap si Mr. Atkinson? Tanong ni Zoe. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Pero maipapangako mo ba na hindi ka magagalit sa akin? Oo naman. Sige na. Pinlano ni Iris ang kanyang talumpati bago sinabing, sa palagay ko ay narito si Levi upang bigyang kasiyahan ang kanyang sarili kay Mr. Atkinson. Ganun ba? Bahagyang nalungkot si Zoe. Kilalang kilala ko si Levi. Hindi siya foner. Napailing si Iris sa kakulaitan ni Zoe. Zoe, hindi na si Levi yung lalaking kilala mo dati. Ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng mga Jones upang makamit ang kanyang mga tagumpay, kaya hindi nakakagulat na siya ay maghangad kay Neil. Sa sandaling ito, binuksan ang pinto ng silid. Napansin ni Kirin na si Iris at Zoe ay nagtatago sa dilim, nag-espiya sa kanila, kaya palihim niyang sinenyasan si Levi na umalis bago padabog na isinara ang pinto. Nakita ng mga babae si Levi na walang magawang umiling habang siya ay umalis, akala nila ay ibinigay ni Neil kay Levi ang malamig na balikat. Tingnan mo, siya ay hinamak ni Neil. Napangiti si Iris, sa pag-aakalang matagumpay niyang nasusukat ang isip at gawin ni Levi. Napabuntong hininga si Zoe bilang pagbibitiw dahil malinaw naman sa araw ang katotohanan, kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Si Levi ay dating isang lalaking may matigas na karakter, noon pa man ay kinasusuklaman niya ang mga snob na madaling umindayog. Hindi niya kailanman susubukang humila ng mga string, mag-bootleg, o gumamit ng palihim na taktika upang makamit ang kanyang mga layunin. Gayunpaman, tila nagbago si Levi. Hindi na siya ang dati niyang pagkatao. Kuwit, bumigay si Levi sa realidad. Napabuntong hininga si Zoe sa naisip nito. Tila ang mga karanasan sa oras at buhay ay talagang makakabawas sa laki ng isang tao at makapagpahina sa kanyang pagmamataas. Noong nakaraan, si Levi ay isang lalaking puno ng pagmamataas at pagtitiwala.
Ngunit ngayon, ang kanyang kayabangan ay matagal nang nawala sa hangin. Wala siyang pinagkaiba sa ibang ordinaryong tao na nabibigatan sa bigat at hirap ng buhay. Ngunit sa kabutihang palad, mahal namin ang isa't isa hanggang sa buwan at pabalik. Nakasalubong nila si Levi sa ground floor. Nasaan ka ngayon lang? Tanong ni Iris. Binigyan siya ni Levi ng pagtigil, naglalakad-lakad lang. Bakit mo tinatanong? Natiyak nito ang kanilang hinala na si Levi ang sumuso kay Neil nang umiwas ito sa tanong nito. Wala, nagpa siya si Iris na huwag nang ituloy ang bagay na iyon. Maya-maya lang, tumakbo at sumisigaw ang isa sa mga empleyado ng Morris Group nang makita niya si Iris, MS. Annabel, may nangyaring kakilakilabot. Nasa malaking problema tayo. Ang tagapagtanggol, Kabanata 824. Bahagyang kumunot ang noo ni Iris habang sinasabi, "What's wrong?" Dahan-dahan at sabihin sa akin kung ano ang nangyari. The employee bled in panic. Ngayon lang, iilan sa amin ang namamasyal. Biglang may sumulpat na grupo at humingi ng pera. Nagkaroon kami ng alitan, at sinimulan nila kaming bugbugin. Ngayon, banihag nila ang ilan sa aming mga empleyado para sa ransom. Naalala nilang lahat ang paalala ng mga manggagawa sa resort. Ang mga taga ron ay pawang 2 kamaon na tao na mahilig maghanap ng gulo. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang nagbigay pansin sa payo dahil hindi nila inaasahan na may mangyayaring ganito sa isla. Nako, dapat si Oliver Ross, sa isang nag-aalalang ekspresyon, isa sa mga manggagawa sa resort ay bamulong, ang abala ng gawaing paghahanda para sa paparating na pagdiriwang ay nakakuha ng kanyang pansin. Sino itong Oliver Ross? Tanong ni Levi. Ipinaliwanag ng manggagawa, he's the local tyrant of the underworld, ang lawa at 12 ng mga nakapalibot na isla ay lahat ng kanyang mga teritoryo. Binabayaran namin siya ng malaking halaga kada taon para hindi niya maistorbo ang mga turista sa isla. Tapos, napakamot siya ng ulo sa pagkataranta. Karaniwan, ligtas ang mga turista hanggat hindi sila gumala sa isla. Pero anong meron sa kanya ngayon? Bakit sila pumunta sa isla at sinaktan ang mga turista? Tara at tingnan natin ito. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa pinangyarihan upang makita ang 6 na empleyado ng Morris Group na nakatali sa mga puno. Sinalubong sila ng 12 lalaki. Ang pinuno ng grupo ay isang 6, 2 talampakan ang taas, pot-bellied, mapang-akit na mukhang lalaki. Iminungkahi ng kanyang nakakatakot na aura na siya ay walang iba kundi si Oliver Ross, ang lokal na malupit. Ang mga lalaking ito ay agad na itinoon ang kanilang tingin kay Iris, Zoe at iba pang babaeng empleyado, na naglalaway sa kanila. Halos hindi nila napigilan ang sarili dahil wala ni isa sa kanila ang nakakita ng napakaraming magagandang babae sa kanilang buhay. Sila pala ang engaged ng mga Jones para tanggalin si Levi. Oliver, anong nangyayari dito? Tanong ng manager ng resort na nanginginig na parang dahon. Sumigaw si Oliver, ngayon lang, naabutan namin silang umiihi sa lawa. Itinanggi ng mga empleyado ang kanyang akusasyon, that's a bloody lie. Bakit tayo iihi sa lawa? Lumabas kayo nang wala sa oras at biglang humingi ng protection money. Binugbog mo pa kami nang tumanggi kaming magbayad. Hindi mo ginawa, ngumisi si Oliver, ginawa ninyo ito sa harap ng aking mga mata. Ang lawa ay aking teritoryo, at may karapatan akong bihagan kayong lahat dahil sa inyong ginawa. Sir, ang mga empleyado ng Morris Group ay pawang mga civilized university graduates. Hindi sila mag-aasal na parang brute, umiihi sa publiko. Sagot ni Iris. Nagalit si Oliver at ang kanyang barkada nang marinig ang kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo bang sabihin na kayo ay marangal at kami ay mga brute? How dare you look down on us? Ha, hindi pa ako nakakita ng mga sibilisado at may kultura na umihi sa isang lawa. Sagot ng mga empleyado, hindi namin ginawa. Ito ay isang maling akusasyon. Hinding-hindi kami gagawa ng ganoon. Ang tagapagtanggol, Kabanata 825. Ha, antong hininga ang malupit, walang silbi ang pagtanggi dahil may mga saksi tayo. Mga saksi, nasaan sila? Tanong ni Iris. Alam niyang walang silbi si Oliver. Dalhin mo sila. Utos ni Oliver. Kaluskos ang mga tambo na nakapalibot sa lawa. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang daan-daang matipunong lalaki.
Lahat sila ay may nakamamatay na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at sila ay may hawak na malamig na sandata. Nataranta si Iris at ang iba pa ng kabkuban sila ng mga lalaki. Bilang mga manggagawang white collar, hindi pa sila nakaranas ng anumang uri ng marahas na komprontasyon dahil nasa ilalim sila ng proteksyon ni Seth noong sila ay nasa Northampton at South City. Hindi nila maiwasang makaramdam ng takot sa harap ng isang sagupaan sa mga lokal sa isang malayong isla. Nataranta si Iris. Hindi tulad sa Northampton o South City, hindi siya makakuha ng tulong sa sinuman sa islang ito. Siya ay labis na nagsisi sa kanyang desisyon. Hindi ko dapat idaos ang ating 2 taon na pagdiriwang sa lugar na ito. Walang makakaalam kahit patay na tayo dito ngayon. Nakita namin silang umihi sa lawa. Natakot ang mga staff ng Morris Group nang sabay-sabay na umungol ang daan-daang lalaki. Isang malademonyong ngiti si Oliver at sinabing, mayroon akong halos 300 saksi dito. Hindi mo pa rin ba aaminin ang maling pag-uugali mo? Sa sandaling ito, napagtanto nila na sila ay nakaset up. Gayunpaman, wala silang nagawa kundi aminin ang mga maling alegasyon. Naglakas loob ka pa bang sabihin na hindi ka umihi sa lawa? Hinawakan ni Oliver ang kanyang espada at hinawakan ang isa sa kanyang mga bihag sa punto ng espada. Ang mga staff ay basang-basa sa pawis, at ang kanyang mukha ay pinatuyo ng lahat ng kulay. Umihi nga ako sa lawa. Nag-aatubili niyang pag-amin. Itinutok ni Oliver ang kanyang espada sa isa pang empleyado. Ano naman sayo? Naiihi din ako. Kuwit. Umamin silang 6 ng lagyan ng tornilyo ni Oliver. Unang-una, inamin na nila ang kanilang maling pag-uugali. Pangalawa, mayroon akong 300 saksi dito. Tinitigan ni Oliver si Iris at ang iba pa habang nagpapatuloy, so ngayon, ano ang masasabi mo? Sige, sumuko na ako. Ngumisi si Iris, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo para palayain mo ang mga empleyado ko. Nagsimulang mga tuwiran si Oliver sa kanya, dahil nasa isla ka namin, dapat mong sundin ang aming mga patakaran. Dapat mabigat na parusahan ang iyong mga tauhan dahil sa kanilang kaiyahiyang pag-uugali. Sumang-ayon sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, tama. Karapat-dapat sila sa mabigat na parusa. Halos matakot ang mga empleyado. Iminungkahi ni Oliver, 10 bilyon. Maaayos natin ito kung papayag ka. Imposible. Putol ni Iris bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Young lady, hindi pa ako tapos. Dagdag pa niya, bukod sa 10 bilyong kompensasyon, gusto kong ikaw at ang iba mong kasamahang babae ay matulog sa akin ng isang gabi. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga ka-master, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.